Drake's POV. Dahil gusto ko magpasikat kay Agatha, ay sumakay ako ng kabayo. Sinabi naman kasi ni Mami na parang sumasakay lang ako ng kalabaw. Pagsakay ko pa lang, ay agad na siyang tumakbo na hindi ko napaghandaan. Kaya nahulog ako at natapakan pa. Para ako naparalisado dahil hirap ako maigalaw ang aking katawan. Bilib ako sa lakas ni Mami dahil nakaya niyang buhatin ako at ihiga sa mesa. Mukhang sanay siyang gumamot, kaya ilang saglit lang ay nabandahan at natalian ang nabali sa akin. Hiyang-hiya ko kay Agatha at halatang inisto sa akin. Saglit lang niya akong kinausap hanggang sa nauna na siyang natulog. Mom, sa isang kubo ba kami ni Agatha? Oo anak, hindi ka noon pwede sa kubo ko, hindi tayo magkakasya. Bakit, ayaw mo siyang katabi? Tanong ni Mami na may halong panunokso. Gusto ko po, pero ang sakit ng buong katawan ko. Hindi bale, after 2 days, bubuti din ang pakiramdam mo. Mabisa ang mga halamang gamot na pinainom ko sa'yo. Napahinga ako na malalim at nagpaalam na rin na matutulog. Hindi na ako nagpasama pa kay Mami. Dahan-dahan lang ang aking paglakad at napangiwi ako sa ilang baitang na aking tatapakan sa hagdanan. Masakit kasi kapag naitataas ang aking isang hita na natapakan ng kabayo. Sabi ni Kuya ay dapat kinikilala mo ng kabayo. Tulad ng pinapakain at kinakausap, hindi yung sasakyan na lang biglaan. Aray! Mahinang sambit ko at muntik pang madulas ang aking paa dahil sa dulas ng kawayan na hahakbangan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at mahimbing na ang tulog ni Agatha. Gusto ko siyang tabihan pero natatakot ako na magalit siya sa akin. Kinuha ko ang isang unan at manipis na kumot. Humiga ako malayo sa kanya. Pagkatapos ay humiga na ako na nakatitig sa maganda niyang mukha hanggang sa nakatulog na rin ako ng tuluyan. Nagising ako at agad na iminulat ang aking mga mata. Katabi ko na si Agatha at ramdam ko na wala siya ni isang saplot. Kaya't mabilis na nag-init ang aking katawan. Hindi na ako nakapagpigil at tuluyan kong inangkin si Agatha. Ngunit dahil sa sakit na naramdaman ng dalaga, ay bigla itong nawala ng malay. Kahit masakit ang aking katawan, ay dali-dali akong bumangon, ngunit nadulas ako. Parang mawawala na rin ata ako ng malay sa sobrang sakit. Ano bang nagawa ko? At sunod-sunod ng kamalasan ko. Huminga ako na malalim at dahan-dahan na lumakad na paika-ika. Nang makarating na ako sa kubo ni Mami, ay malakas akong kumatok. Ilang saglit lang ay sumilip si Mami. Bakit anak? Nagtatakang tanong niya. Mami, nawala ng malay si Agatha. Ano? Bakit? Inatake ba ng asma niya? Mami, kuwan kasi. Alin ang kuwan? Inakin ko, Mami. Bulalas ko at natigilan ng aking ina. Binabati kita anak, isa ka ng ganap na binata. Sabi pa niya na nakangiti. Mami, nawalan siya ng malay. Natatakot na sambit ko. May kinuha siya at inilalayan ako ni Mami na maglakad hanggang sa pag-akyat ng hagdanan. Umupo si Mami at siya nag-alis ng salawal ni Agatha na wala pa ding malay. Sinabi niya ba na walang nangyari sa kanila ng kaibigan niya? Tanong ni Mami na ikinagulat ko. Po? Nakinidnap niya siya ay pauwi na dahil nagalit sa kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ng kaibigan niya na walang nangyari sa kanila at hindi silang nasa video. Napanood mo ba yung video? Hindi po, Mami. Hindi ko kaya. Dapat pinanood mo at kinausap mo. Ngayon binigla mo, ayan. Tingnan mo, wasak na wasak. Sabi ni Mami na napasilip din ako. Kinuha ko ang kanyang kamay at hinalikan. Buo o hindi, ay mahal na mahal ko siya. Tumayo si Mami at nagpainit ng tubig. Nang katamtaman ng init ay naglublob siya ng tela at piniga. Binigay niya sa akin at ako na mismo ang naglinis sa hiyas ng mahal kong senyorita. Sana'y sinabi ni Agatha sa akin para sa bahay nilang namin ginawa. Hindi ngayon na hindi ko handa. Maghihilom din yan pero maghintay ka ng 2 linggo. O sige ni anak at matutulog na rin ako. Paalam ni Mami, kaya isinara ko na ang pintuan.
Nawala tuloy ang sakit ng aking katawan sa sobrang pag-aalala ko. Ngayon ay naniniwala na ako na bakla nga talaga sa Enzo. Kinuha kong aking cellphone, nakasave sa library ko ang video nila pero hindi ko pinanood. Pinuksan ko ang video at napangiti ako. Mukha nga nila ang nandoon pero nakita ko ng ano ni Enzo. Napakalayo sa nakikita ko sa video at ang babae hindi kasing kinis ni Agatha. Tuluyang binura ko ang video at tumabi na sa mahal ko. Agatha's POV. Gising na ako kanina pa at kanina pa rin akong tulala. Hindi ko akalain na ganun kasakit. Parang napunit ang ano ko at sa sobrang sakit ay nawalan ako ng malay. Love? Tawag sa akin ni Drake na nasa tabi ko. Tiningnan ko lang siya at hinalikan ako sa labi. Masakit pa ba? Tanong ni Drake at tumango ako. Sana sinabi mo sa akin love ang lahat para sa bahay na lang natin ginawa at hindi ka nasaktan ng ganito. Bakit mo kasi ako kinidnap eh? Pauwi na ako. Hindi ko naman alam ang number mo at number ni Daddy. Inis sa sagot ko. Sorry na love, masakit lang naman yung ano ko, hindi ang katawan. 2 araw kami sa kubo at pinadalhan ng pagkain. Sa pagdigo ay nagtutulungan kaming dalawa hanggang sa bumuti na ang aming pakiramdam at inililibot na kami ni tita. Parang hasyenda din pala to, pero nasa kabundukan lang. Marami din sila mga alagang hayop at mga pananim. Kailan ang kasal nyo? Biglaan na tanong ni tita at napatingin ako kay Drake. Pagbalik namin sa bahay, Mami, pwede bang sumama ka sa amin? Hindi ba uuwi ang daddy mo? Hindi ko alam, Mami. Mahina pa siya nung umalis ako. Sagot ni Drake at umatbay sa akin. Sige, pero pagkatapos ng kasal aalis din ako. Alam naman ninyo na kailangan ako dito. Pasyal na lang kayo kapag na-miss niyo ako. Sabi ni tita, sa gabi hindi mapakali si Drake na nasa tabi ko. Bakit? Tanong ko at napalunok ako dahil namumungay ang kanyang mga mata. Pwede bang subukan natin ulit love? Gaya ng dati. Sabi niya at agad naman akong pumayag. Mabilis nagsalubong ang aming mga labi at ilang saglit lang ay wala na kaming saplot. Drake's POV. Last na ito. Ang laging sinasabi ko pero kapag nakakapagpahinga na ako ay pumapatong ako ulit. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kaya umabot na ako ng umaga. Drake, anak, tama na, marami nang gising ng mga bata. Boses ni Mami sa may pintuan. Kaya natigilan ako. Pero malapit na ako kaya binilisan kong angkinin ng mahal ko. Drake, ang kubo, tagilid na. Nakakahiya kung mabuwal ito. Baka kung bitawan ko, ay matutumba na. Magbihis na kayo at sa kubo ko muna kayo magpahinga para ayusin namin to. Medyo malakas na ang boses ni Mami. Agad akong nagsuot ng aking damit dahil tinatawag na naman kami ni Mami na lumapit na. Dinamitan ko ang mahal ko. Pagkatapos, ibinuhat ko na si Agatha at naramdaman ko ang pangihina ng aking tuhod. Pagbukas ko ay nagulat ako dahil nakahawak sa mga haligi ng kubo sina kuya na nakayuko at si Mami na umiiling. Hiyang-hiya ako, nagdahan-dahan na humakbang sa hagdanan. Mabuti na lang at tulog ang mahal ko dahil siguradong mas mahihiya ito. Pagpasok ko ay dahan-dahan kong pinahiga ang mahal ko at kinumutan. Pagkatapos, nagtimpla na muna ako ng kape. Ang kama ni Mami ay pang-isahan lang. Tiyak na magigiba ito kung papatong ako. Kaya nakaupo lang ako sa tabi ng magiging misis ko. Napagpasyahan kong maligo na muna at humiram ng damit kay Mami. Binuksan ko ang drawer niya at nakita ko ang mga lamping pambata. Kinuha ko ang isa at may nakaburda pa na pangalan ko. Maayos kong tiniklop ang aking kinuha at napangiti. Ang isang drawer naman ang binuksan ko at mga damit na ni Mami. T-shirt at shirt lang ang kinuha ko at pagkatapos idumiretso na ako sa kanyang banyo. Mabilis lang ako naligo at nang lumabas ako ay gising na si Agatha. Love, agad na tawag ko at nagulat akong ibinato niya sa akin ang baso na pinagkapihan ko. Bakit? Tanong ko dahil ang kutsara ang tumama sa aking ulo.
Sabi mo last, tas ang last ay walang last? Ang sakit ng buong katawan ko. Sorry love, sagot ko na tumabi sa kanya. Bakit tayo nandito? Kuwan, pinalipat tayo ni Mami para pagising mo, magkakape ka na agad. Sagot ko na agad ko siyang tinimplahan ng kape. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi ni Agatha. Habang humihigop siya ng kape, ay napahaplos ako sa kanyang hita at haplos ko ay pumaitaas ang kanyang singit. Drake, ang kamay mo! Saway ni Agatha sa akin, pero nag-init na naman ako. Drake, masakit talaga, parang awa mo na. Alisin mo yung kamay mo. Sambit ni Agatha, kaya mabilis kong inalis ang aking kamay at hinalikan ng kanyang ulo. Sorry na love, sagot ko at pagkatapos niya magkape, ay tinulungan ko siyang maligo. Pagkaligo ni Agatha, ipinagpahinga ko siya ulit. Habang mahimbing ang kanyang tulog, ay dumating na si Mommy. Tapos na ang kubo niyo. Seryosong sabi niya. Sorry po, Mommy. Nahihiyang sambit ko. Mamaya na kayo lumipat at maraming tao sa labas. Pinag-uusapan ng ingay yung dalawa ng buong magdamag. Anak naman, okay lang ang isa at dalawa, pero tuloy-tuloy ang ginawa mo. Ayan, maraming naiinggit na kababaihan. Mahina doon kanilang mga asawa. Ma'am, tama na. Baka marinig kayo ni Agatha. Saway ko sa aking ina. Nagluto sila ng sinabawan, pampalakas daw niyo na dalawa. Ayun, nagdidiwang na sila dahil sigurado na may apo na raw ako. Napangiti naman ako sa sinabi ni Mommy na baka nakabuo na kami ng bata. Tiyak na matutuwa si Daddy. Pinadalhan nila ako ng sabaw, kaya parang lumakas ulit ang aking katawan. Nang magising si Agatha ay pinahigop ko din siya ng sabaw. Sa kubo kami ni Mommy hanggang nagdilim at pinalipat na lang niya kami na matutulog na siya. Kayong dalawa, magpahinga kayo. Paalala pa niya nang paalis na kami sa kubo niya. Binuhat ko si Agatha at masaya akong bumalik sa kubo namin dahil sa wakas ay makakahiga na rin ako. Buong araw kasi akong nakaupo dahil sakto lang talagang higaan ni Mommy para sa isang tao. Pagdating namin sa kubo, agad kaming humiga at magkayakap. Love, masakit pa ba? Mahinang tanong ko. Oo, masakit. Kaya matulog na tayo, Drake. Sagot ni Agatha. Ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Hindi ako makatulog kahit puyat na puyat ako. Love, pwedeng ipasok ko lang? Promise, hindi ako gagalaw. Hindi ako makatulog eh. Hindi ako naniniwala, Drake. Sige na, idikit ko lang. Napahinga si Agatha na malalim at pumayag na rin sa wakas. Agatha's POV. Hiyang-hiya na ako sa mga tauhan ni tita, kaya sinabi ko kay Drake na uwi na kami. Kinabukasan kasi ay sira ang aming kubo at tuluyan na akong hindi nakalakad. Inis na inis ako kay Drake, pero pangiti-ngiti lang to na pinagagalitan ko. Oo love, sagot lang niya na humahalik na naman sa leeg ko. Drake, sisipain na talaga kita. Inisasambit ko. Katabi pa naman namin si tita sa sakyan. Drake, tama na anak. Ano na lang sasabihin mo kay kuya? Naiuwi mo hirap maglakad ng anak. Apo naman pong kapalit, Mommy. Sagot ni Drake. At napasiko na talaga ako. Ilang oras ang biyahe namin kaya nakatulog na si Mommy sa tabi ko. Love, palit tayo ng upuan. Bulong ni Drake sa akin. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Nasa likuran kami at siya ang nasa may bintana. Basta, palit tayo ng upuan. Iniangat ni Drake ang aking katawan at mabilis siyang nakipagpalit sa akin. Nanlaki na lang aking mga mata nang ipinasok niya ang kanyang palad sa loob ng aking damit. Wala akong suot na panloob kaya sapunan niya ang aking hinaharap. Drake! Mahinang saway ko sa kanya. Hindi ba gusto mong palakihin, love? Oo, pero hindi dito. Mahapdi pa, ano ba? Please, sandali lang. Sagot ni Drake kaya ang bag ay pinatakip ko na lang sa aking harapan. Pahalik-halik pa siya sa pisngi ko at nang magising si tita, ay inalisan ni Drake agad ang magkunwari siyang natulog. Oh, bakit nagpalit kayo?
Tanong ni tita. Gusto ko kasi sa bintana, tita. Sagot ko at marahang siniko si Drake dahil kinikiliti niya ako. Nag-stop na muna kami sa isang kainan at nag-CR ako. Sinamahan ako ni Drake dahil hirap ako makalakad. Nang nasa banyo na kami ay namumungay naman ang mga mata. Binilisan kong umihi dahil alam ko na ang titig na yon. Kung nakakalakad lang ako na mabuti, ay tinakbuhan ko na si Drake. Love, alin ang masakit? Tanong ni Drake nang itinaas niya ang panloob ko. Lahat, Drake. Kahit ba dito? Tanong niya. Oo, tumayo ka na. Inis na utos ko. Love naman, nagtatanong lang naman ng sungit-sungit mo. Yang titig mo, Drake, alam ko na yan. Gutom na ako, kumain na tayo. Sige, love, pero sa susunod na stop natin, pwede kahit isa lang? Drake, ang libog mo? Hindi ko napigilan na bulyaw ko. Masarap, love. Masarap nga, oo. Pero kung diretso na walang pahinga, masakit na. Kahit naka-inhaler ako kagabi, hindi niya talaga ako tinigilan. Nang tapos na, ibinira naman niya ako hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na alam kung paano nasira ang kubo dahil si tita na ang gumising sa amin at mabilis niya akong pinagbihis. Hiyang-hiya talaga ako at hindi ko na nakuhang nagpaalam sa mga tauhan ni tita. Nang pumasok na kami sa restaurant, ay may nakasabayan kami na mukhang tagalungsod. Bro, may maganda palang probinsyana dito. Dinig kong bulungan nila nang lumampas kami ni Drake sa kanilang mesa. Humalik sa ulo ko si Drake. Alam kong narinig din niyang bulungan nila. Tahimik kaming kumain kasama ni na kuya at tita. Nang matapos na kami, lumapit sa mesa namin ang dalawang lalaki. Hi, kursunada ng boss namin ang kasama nyo at kahit magkano ibibigay niya. Sabi ng isang lalaki. Sa mga damit namin na pinaglumaan, ay siguradong iisipin nila na mahirap si Drake. Ako, inaamin ko na mahirap na ako. Hindi kami interesado. Agad na sagot ni Drake at tumayo ito. Kaya agad namang tumayo si tita at sina kuya. Tayo na anak, sabi ni tita at si tita na mismong humawak sa akin. Nasa likuran namin sina Drake. Pasakay na kami nang may marinig kaming putok ng armas. Paglingon namin ay ang lalaking maraming alahas ang nagpaputok. Love, pasok ka sa loob, dali! Utos ni Drake, kaya kahit may nararamdaman ako, ay mabilis akong sumakay sa sakyan. Drake, samahan mo siya sa loob. Utos naman ni tita. Pero mami, hindi ka pa ba magaling, baka mapano ka? Walang nagawa si Drake kundi sundin ako. Kinakabahan ako nang isanara na nila ang pintuan. Hindi ko na marinig pa ang kanilang pinag-uusapan nang tinulak nila si tita. Nagulat na lang ako nang naagaw agad ni titang armas at binaril niya sa hita ang lalaki. Sumugod ang dalawang kasama niya at pinapatukan din sila at sapol din ang mga hita. Mukhang may tinatanong si tita at itinuro ang kanilang sakyan. Lumapit si tita sa kanilang sakyan at binaril ang mga gulong hanggang maubos ang bala nito. Ang armas ng dalawa ay nakuha na ni kuya at inalis din ang mga bala. Pagkatapos ay malakas sa sinipa ni tita ang boss nila at napahiga na to sabay ibinatong armas sa mukha niya. Pagkatapos ay binuksan na nila ang pintuan. Hahanapin kita, sigaw ng lalaki. Ako mismo hahanap sa'yo, sagot din ni tita na nakangiti pa. Isinarado na nila ang pintuan pag upo ni tita ay agad na pinaandaran na ang sakyan. Hindi man lang ako pinagpawisan, sabi pa niya. Umusad na ang sakyan at mahigpit akong nakayakap kay Drake. Hindi na kami huminto pa at diretso na lang ang aming biyahe. Hindi na ako nakatulog pa at lagi ako napapatingin sa aming likuran. Drake, baka nakuha nilang plate number ng sakyan. Kinakabahan na sabi ko. Papalitan ko agad pag uwi natin at ang pangalan na nakarehistro sa sakyan na ito, huwag ka na mag-alala. Napahinga ako na malalim. Sa dami na nangyari sa buhay ko na sunod-sunod, ay parang nagkatrauma na ako. Ilang oras lang ay nakarating na kami sa bahay. Gabi na nang nakarating kami,
kaya sigurado natulog na sina Daddy. Mabilis na nagluto sina Tita ng aming kakainin at pagkatapos ay sabay-sabay na kaming kumain. Nagpahinga din sina Kuya sa quarters nila at inihatid namin si Tita sa kanyang kwarto. Pagkatapos, ibinuhat na ako ni Drake sa kwarto namin. Tiyak na magugulat sina Daddy at Inay bukas. Sabi ko habang buhat niya ako. Mas magugulat si Mommy dahil dumating si Daddy at iisang kwarto sila matutulog. Sabi ni Drake na kinagulat ko. Madilim kasi ang kwarto kanina at hindi na binuksan ni Tita ang ilaw. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ko. Naamoy kong pabango ni Daddy at may maleta ko nakita sa gilid kanina. Kaya pala minamadali mo na umalis tayo? Natatawang sabi ko. Maligo na muna tayo, mauna na ako. Makapalang buhok ko na papatuyuin pa. Sabay na tayo, love. Hindi pwede, Drake. Namamaga pa yung ano ko. May ilalagay tayo mamaya, susubukan natin. Promise, magbibihave ako sa banyo. Nagbihave nga si Drake sa banyo, pero ang bilis naming naligo. Pati pagpapatuyo sa akin buhok ay halatang minamadali ni Drake. Hindi na niya ako pinagdamit. Paglabas ko sa banyo ay naramdaman ko na ang lamig dahil bukas na ang aircon. Inalalayan niya akong humiga sa kama at ilang saglit ay may hinahanap siya sa kanyang drawer. Ilagay ko dito, bakit wala na? Ang alin? Nagtatakang tanong ko. Yung binigay ni Doc Kane? Sagot niya. Ilalamig na ako kaya agad na ako nagkumot. Hindi ata mahanap ni Drake ang hinahanap kaya tumabi siya sa akin. Love, patingin nga. Paalam niya. Namamaga, love, at pulang-pula. Sabi ko sa iyo matulog na tayo. Ibinaba na ni Drake ang kumot at pinatay na ang mga ilaw. Ang lungkot ng kanyang mga mata na parang hindi napagbigyan. Kung hinihinay lang siya noong gabi, baka mapagbigyan ko ngayon. Pero nilubos-lubos na niya at surrender na ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.